Recall na natin. Kaya, sa pangalawa. Sa loot bag. Sir, Boss, baba mo cellphone ha. Senator, ano pong sasabihin yung relevancy po activity na ito para sa pakipaglaban natin for West Philippine Sea? Well, in another manner, siguro pinapakita yung magkakaisa bilang tugon sa nangyayari sa ating karagatan. So, maganda ito kasi maraming kabataan din dito. So, yung level of awareness na tataas. Sir, sino po nag-initiate nung ano pong ito, activity na to? Philippine Coast Guard. So sir, ano po ang bilang mambabatas at majority leader, ano po ang magiging tulong nito para sa laban natin sa West Awareness nga, Philippines? yung awareness. So hindi lang siguro awareness sa mga nangyayari, kundi awareness din sa mga nakakasantugon natin. Pero meron ka ba dyan? Awareness din sa mga kaganapan ngayon, yung pagsampung bilateral conference committee, consultative committee, meeting, saan napapunta yun, at saka yung mga gagawin pa. Sir, sa tingin nyo, makikita to ng bansang China at makikita nila na talaga ang Pinoy ay Nandito sila. handang ipaglaban yung West Philippine Sea dahil atin ito? Nandito sila, pwede nyo interview. So, aside from here sa Manila, alam ko nakakalat dito sa ibang cities, no, sa Philippines. Well, ito yung first leg, no, ng takbo natin para sa West Philippine Sea. Kaya nga sinabi Senator Tolentino, our intention for this activity is to create awareness, palaganapin natin lalo ang ginagawang effort ng national government sa pagtindig sa laban natin ng West Philippine Sea. Next month, meron naman tayo uling takbo sa West Philippine Sea sa Cebu to create awareness for our kababayan in Visayas and also in Cagayan de Oro pagdating naman ng Setyembre. There are also other local government executives, no? Nagre-reach out sa Coast Guard and sa National Task Force. It's also their intention na magkaroon ng takbo para sa West Philippine Sea sa kanilang mga respective cities. No? So this is already a positive sign na even the local government units, not just here in Luzon, but even from Mindanao and Visayas, ay may intensyon na palaganapin ang kaalaman natin pagdating sa pagtindig ng gobyerno ng effort ni Pangulong Bongbong Marcos para sa West Philippine Sea. So sir, nakadagdag to sa moral ng mga Coast Guard, yung pagsama ng tao at pakikipag-participate ngayong araw na ito? Well, ang dami ng tao na sumali dito ngayon sa takbo natin sa West Philippine Sea. Hindi lamang moral ng Philippine Coast Guard ang napataas dito. Alam natin yung mga line agencies natin dito katulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Air Force, and the Philippine Army. The mere fact na ang mga karaniwang kababayang Pilipino natin is looking ways to support our fight in the West Philippine Sea. Nakakapagpataba ng puso ito sa kasundaluhan natin dito sa Pilipinas. Sir, may naging mensahe. viral yung naging video nyo no, kamakailan kung saan parang diradyo po natin yung China doon sa ating Swiss Economic Zone. Your thoughts lang po on that, na we're being so assertive in terms of protecting our area. Well, yan ang, again, ang Philippine Coast Guard and Armed Forces of the Philippines ay tumutugon lamang sa pag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos since day one ng administrasyon ng Pangulo natin. Alam naman natin kung gaano siya tumindig. So this is the reason why our Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard is also responding to the commitment of President Bongbong Marcos na kung may mga Chinese vessels tayo na matatagpuan sa ating
exclusive economic zone. We should not allow them na sila ang magcha-challenge sa atin. The mere fact na that falls within our exclusive economic zone, Philippine Coast Guard vessels and Philippine Navy vessels and even BFAR vessels are doing their share, no? To assert our sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. Sir, how does it feel na may Senator Tolentino nakasuporta sa inyo po? Malaking bagay na ang ating majority floor leader, si Senator Tolentino, ay nandito sa takbo natin para sa West Philippine Sea. Alam natin kung gaano niya tinitindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Siya ang sumusuporta sa atin sa pagtaas ng budget ng Armed Forces sa Philippines, ng Philippine Coast Guard, ng National Task Force West Philippine Sea, even the National Security Council. Kung kaya't kami po ay sumusuporta kay Senator Tolentino, sana po ay tulungan natin siya. No? Kailangan po natin ang katulad niya sa Senado para maituloy natin ang adikain ni Pangulong Bongbong Marcos na ating titindigan ang ating posisyon sa West Philippine Sea. Senator Tolentino, judge mo ba kayo si Cebu? Secretary Manalo. So, kaya natin kung ano yun. Of course, they cannot be compelled, but there are other manners, other methods which would enable the DFA to ensure the implementation of whatever recovery we can have. In other forms, in other manners. Relevance itong activity na ito para sa pakipaglaban natin for West Philippine Sea. Well, in another manner, siguro pinapakita yung pagkakaisa bilang tugon sa mga nangyayari sa ating karagatan. So, maganda ito kasi maraming kabataan din dito. So, yung level of awareness na tataas. Sir, sino po nag-initiate nung activity na to? Philippine Coast Guard. Sir, ano po ang bilang mambabatas at majority leader, ano po ang magiging tulong nito para sa laban natin? Awareness nga, yung awareness. So hindi lang siguro awareness sa mga nangyayari, kundi awareness din sa mga nakakasampugon natin. Awareness din sa mga kaganapan ngayon, yung pang-10 bilateral conference committee, consultative meeting, kung saan napapunta yun, at saka yung mga gagawin pa. Sir, sa tingin nyo, makikita ito ng bansang China at makikita nila na talaga ang Pinoy ay Nandito sila. handang ipaglaban yung West Philippine Sea dahil atin ito? Nandito sila, pwede nyo interviewin. Sir, aside from there sa Manila, alam ko nakakalat dito sa ibang cities, no, sa Philippines. Well, ito yung first Yung China doon sa ating exclusive economic zone. Your thoughts lang po on that, na we're being so assertive in terms of protecting our area. Well, yan ang, again, ang Philippine Coast Guard and Armed Forces sa Philippines ay tumutugon lamang sa pag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos since day one ng administrasyon ng Pangulo natin. Alam naman natin kung gaano siya tumindig. No? So this is the reason why our Armed Forces sa Philippines and Philippine Coast Guard is also responding to the commitment of President Bongbong Marcos na kung may mga Chinese vessels tayo na matatagpuan sa ating exclusive economic zone, we should not allow them na sila ang magcha-challenge sa atin. The mere fact na that falls within our exclusive economic zone, Philippine Coast Guard vessels and Philippine Navy vessels and even BFAR vessels are doing their share, no? To assert our sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. Sir, how does it feel na may Senator Tolentino? Supportive, no? Pagdating sa increase ng budget ng Armed Forces, ng Philippine Coast Guard, BFAR, and all-line agencies na tumutugon sa ating posisyon sa West Philippine Sea. But this time around, if the good Senator would also ask our recommendation, siguro ang kailangan nating tutukan ngayon, ang ating mga marine scientists, no? UP Marine Science Institute. Kung makikita natin sa nakaraang mga taon, hindi lamang China Coast Guard, hindi lamang PLA Navy vessel, hindi lamang Chinese Maritime Militia ang nagpapatrolya sa sarili nating exclusive economic zone. They are hiding their intention sa sinasabi nilang scientific research. Ngayon, ang UPMSI, they have what they call the National Research Fleet, yung NAR Fleet. But again, they lack funding, no, to support their logistical requirements para magkaroon din tayo ng mga research vessel na tutugon sa pangangailangan ng ating mga marine scientists. So this time around, I think
it's about time that we support our marine scientists from the University of the Philippines. Pabigyan sila ng tamang budget para magkaroon sila ng sarili nilang national research fleet at magkaroon tayo ng mas malalim na pag-aaral na ginagabayan ng scientificong research, no? Para sa posisyon natin sa West Philippine Sea. Sir, Senator, ano po Admiral Artemio Abo, retired, nandito kanina. Former Commandant, Coast Guard Vice Admiral Robert Patrimonio, Vice Admiral Alberto Carlos,